Ang mga Katoliko ba ay sumasamba sa mga rebulto, pananampalataya, mga simbolo at kahulugan? Ang mga Katoliko ba ay sumasamba sa mga rebulto at imahen? Para sa ilan, ang pagluhod sa harap ng isang rebulto ay mukhang idolatriya. Para sa mga Katoliko, ito ay isang bagay na lubos na iba. Upang maunawaan, dapat tayo mas malalim sa paniniwala, intensyon, at teolohiya pagsamba versus pagkarangal. Pagsamba, latria. Ibinibigay lamang sa Diyos. Pagkarangal, dulia. Paggalang na ibinibigay sa mga santo, espesyal na pagkarangal, hyperdulia. Nakakalagay lamang kay Maria, ang ina ni Jesus. Kaya kapag ang mga Katoliko ay lumuhod, nagdadasal o nagsisimula ng mga kandila malapit sa mga rebulto, anang kilos ay hindi nakakadirekta sa bagay. Ito ay nakakadirekta sa Diyos o ito ay isang magbigay dagat na pag-alala sa isang banal na tao. Ang pagkakaiba ay wala sa kilos. Ang pagkakaiba ay nasa intensyon ng puso. Bakit ginagamit ang mga rebulto at mga larawan? Ang mga rebulto at larawan ay nagsasalita ng praktikal at espiritual na mga layunin. Tumutulong ang mga ito sa pagtutuon ng panalangin. Pinapaalala nila ang mga banal na halimbawa sa mga mananampalataya. Biswal ang mga ito ay nagtuturo ng mga kwento sa Biblia. Nagbibigay inspirasyon ang mga ito ng debosyon at pagninilay. Ang isang rebulto ni San Francis ng Assisi, halimbawa, ay nagpapaalala sa mga mananampalataya ng pagkakababa, kahirapan, at pag-alaga sa paglikha. Hindi ito mga bagay na sinasamba. Ang mga ito ay mga simbolo na nakatuto sa labas ng kanilang sarili, panalangin sa harap ng isang imahe. Kapag ang isang Katoliko ay nananalangin sa harap ng isang imahe, ang panalangin ay dinidala sa Diyos, at ang santo ay maaring hilingan na mamagitan. Ang imahe ay isang biswal na pukus lamang. Miyashiu, para ng pagtingin sa isang larawan ng isang mahal sa buhay habang nagdadalangin, ang larawan ay tumutulong sa isang pokus sa isip at puso. Ngunit ang larawan ay hindi ang tumutulong ng panalangin. Mga santo sa paniniwala ng Kristiyano. Sa paniniwala ng Katoliko, ang mga santo ay hindi malayo ang mga taong pangkasaysayan. Sila ay buhay sa presensya ng Diyos, bahagi ng pakikipag-ugnayan ng mga santo, ang dakilang espiritual na pamilyang nagbibigay isa sa mga mananampalataya, buhay at patay kay Kristo. Naniniwala ang mga Katoliko na maaring manalangin ang mga santo para sa kanila, tulad ng pagdadalangin ng mga Kristiyano sa mundo para sa isa't isa. Ang mga santo ay mga kasama, tagapagtaguman, at mga modelo patunay na posibleng magkaroon ng kabanalan. Ang natatanging lugar ni Maria, si Maria ay may natatanging lugar sa paniniwala ng Katoliko. Siya ay pinaparangalan hindi bilang isang Diyosa, kundi bilang ina ni Hesukristo at isang modelo ng pananampalataya. Ang kanyang papel ay madalas na hindi nauunawaan, ngunit iginigit ng turo ng Katoliko. Lahat ng prangal na ibinigay kay Maria ay sa huli ay nagpapapatungo sa Diyos. Siya ang buwan na nagsasalamin ng araw, hindi kailanman sinasamba, kundi laging nakatuturo kay Kristo. Mga saligan ng mga imahen sa Biblia. Ipinagbabawal ng Biblia ang idolatriya sa Eksodo at Deuteronomio. Ngunit ipinakita ng kasulatan na ito ang pag-uutos ng Diyos sa mga sagradong imahen. Kerubino sa kaban ng tipan, ang ahas na bronze na itinangay ni Moises. Iniliputulad ito ng mga Katoliko bilang katunayan na ang mga imahen ay hindi likos na mali. Ang paggamit nito ang nagtatakda ng kanilang kahulugan. Ang isang idol ay nakabitag sa pagsamba sa bato. Ang isang sagradong imahen ay nakatuturo, higit pa sa buhay na Diyos, by mga pag-aalala ng Protestante laban sa pag-unawa ng Katoliko. Maraming Kristiyanong Protestante ang naniniwala na ang anumang relihiyong imahe ay nanganib sa idolatriya. Binibigyan nila ng mahigit na pag-iwasan upang protektahan ang pagsamba mula sa katiwalaan. Gayunman, tinititirang ng mga Katoliko
Ang mga imahe bilang mga daan sa langit, mga simbolo na nagbibigay inspirma sa debosyon ngunit hindi kailanman napalit sa Diyos. Gayunman, ang magkabilaang panig ay sumasang-ayon sa isang sentral na katotohanan. Ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Ipinaliwanag ang mga karaniwang maling pag-unawa. Ang pagluhod ay nangangahulugan ng pagsamba, hindi kinakailangan, maari ito pangangahi ng paggalang o postura sa panalangin. Ang pagsisilab ng mga kandila ay nangangahulugan ng pagsamba. Hindi sinisimbol ito ang panalangin at pag-alala. Ang mga rebulto ay mga Diyos-Diyos. Hindi sa aral ng Katoliko ang layunin ang mahalaga. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang layunin at paniniwala. Hindi ang pisikal na aksyon lamang. Ang mga Katoliko ba ay may kasalanan sa idolatriya? Mula sa doktrina ng Katoliko, hindi. Ang idolatriya ay nangangahulugang pagsamba sa isang nilalang bagay bilang Diyos o pagbibigay ng banal na katangian sa isang bagay. Dahil tahasang tinatangkilanan ito ng mga Katoliko, ang mga rebulto at mga larawan ay hindi Diyos-Diyos. Maring magkaiba ang kabilang ng mga kritiko sa mga aksyon, ngunit malinaw ang aral ng Katoliko. Ang pagsamba ay sa Diyos lamang. Panghuling pagninilay, pananampalataya, mga simbolo at kahulugan. Ang mga simbolo ng relihiyon ay umiral sa halos bawat kultura at tradisyon ng pananampalataya. Hindi nila pinapalit ang paniniwala, ipinahayag nila ito. Sa Kristiyanismo ng Katoliko, ang mga rebulto at mga imahen ay nagsisilbi bilang alala, inspirasyon, debosyon, turo. Sa sentro ay nananatiling isang katotohanan na ibinabahagi ng lahat ng mga Kristiyano. Ang ipagsamba ay sa Diyos lamang, awang pananampalataya ay ang apoy. Ang mga simbolo ay ang mga alalapit, at ang Diyos lamang ang apoy. Ang pananampalataya ay isang paglalakbay, isa na tumatahak sa maraming landas, ngunit ay humahahalin sa isang destinasyon ang Diyos. Magmula ka man sa tradisyong Katoliko o Protestante, ang pinakamahalagang hindi ang uri ng pagsamba, kundi ang puso sa likod nito. Maaring magkakaiba ang mga simbolo, ritual at mga gawain, ngunit ang apoy ng paniniwala ay pareho ang nag-aalab. Lahat tayo ay mga humahahanap ng katotohanan, mga tagasunod ni Kristo, at mga anak ng isang manlalalang lakip. Hayaang ipapaalala sa atin ng talakayang ito na ang pag-unawa ay nagtatayo ng mga tulay, hindi ng mga pader, at ang pagsamba ay sa Diyos lamang na ibinabahagi ng lahat ng mga tumutulong sa kanyang pangalan. Kung ang mensahe na ito ay naging inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa iba dahil ang pagkakaisa ay nagsimula sa pag-unawa. Sama-sama, ipagdiwang natin ang pananampalataya, paggalang at ang kagandahan ng pagkakaiba-iba sa loob ng Kristyanismo.